Ang mga sinaunang Ehipsyo ng Hilagang Aprika ay nag-iwan ng maraming monumento at may nakakatakot na madilim na panig na nakatago sa libu-libong taon. Habang naglalakbay ang mga siyentipiko sa mahiwagang sibilisasyong ito, natuklasan nila ang mga makabagong arkeolohiko na pagtuklas, na nagpabago sa lahat at inaakala nating nalalaman tungkol sa misteryosong bahaging ito ng mundo. Halika't samahan niyo ko habang inilalahad natin ang 15 kakaibang bagay na natuklasan kamakailan sa Egypt. The Tomb of the Unknown Queen. Matapos ang ika-100 taon ng pagtuklas ng libingan ni Haring Tutankhamun, nagpatuloy ang mga arkeologo sa pagtuklas sa lugar ng Saqqara na Archaeological Site, kung saan natagpuan ng isang pangkat ng mga arkeologo na nagtatrabaho sa sinaunang necropolis, at ito ang libingan ng isang hindi dokumentadong reyna ng Egypt, pati na rin ang 300 kabaong na naglalaman ng mga kamanghamanghang bagay na pagtuklas. Ang libingan ay may daan-daang mga mummies na itinuturing na pag-aari ng isang nagngangalang General Tut's, mga kanyang tagapayo, at marami pang ibang mga antigo na bagay. Ang bawat kabaong ay may kamanghamanghang mukha na nagpapakilala ng mga lalaki at babae at pinalamutian ng mga eksena mula sa teksto ng libingan ng aklat ng sinaunang Ehipto at ito ang aklat ng mga patay. Ang mga individual na kabaong ay may kanya-kanyang mga pangalan ng namatay na nagpapakita ng 4 na anak ni Horus, mga tagapagtanggol ng mga namatay na organo, habang ang ilang mga kabaong ay may 2 takip. Sa loob ng mga kabaong at mga baras ng libingan, natagpuan din ng mga arkeologo ang mga artifact tulad ng mga panglaro, maliliit na figure na kilala bilang shabtis, mga estatwa ng Diyos na si Patesokar, at maging isang metal na palakol na natagpuan sa kamay ng isang mummified na sundalo. Gayunpaman, ang pinakakahangahangang tampok ng libingan ng reyna ay na siya ay gawa sa solidong ginto. Tinawag siya ng mga arkeologo na maharlikang reyna na si Neith, tinawag siya ng ilan na diyosa ng paglikha, o Inanira, ang Diyos ng araw. Habang sinusuri ang mga natuklasang ito, sinabi ni Zahi Hawass, isang Egyptologist, na ang pagtuklas ay itinatag ang sarili bilang isang napakalaking kahalagahan, at muling isinulat ang alam natin sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng bagong reyna sa ating mga talaan. Ngunit ang pagsubaybay sa kwento ng soberanong ito at ang pag-asang malutas ang mga misteryong nakapaligid sa kanya at sa 300 iba pang mga kabaong ay naging isang nakakatakot na misyon para sa mga siyentipiko. Ito ay dahil karamihan sa mga kilalang libingan sa Saqqara ay mula sa lumang kaharian o sa huling panahon. Sa kabutihang palad habang ang mga ito ay mula sa bagong kaharian, na kung saan ito ay nananatili ang misteryo at kinakailangang matuklasan sa lalong madaling panahon. Number 14. The Labyrinth of Ho'ara. Ang misteryosong labyrinth ng Ho'ara ay tinatawag ding Black Pyramid ng Dusher. Ito ay isang lugar kung saan nakatago ang mga lihim at nabubuhay ang mga sinaunang kwento at intriga. Natagpuan mga 60 milya sa timog silangan ng Cairo, tiyak sa gitna ng disyerto, ang istrukturang ito ay naging isang kontrobersyal na eksena para sa parehong mga turista at arkeologo, marahil dahil ito ay itinayo ni Amenemhat III, ang ika-6 na pharaoh ng ika-12 dinastiya. Ang pyramid ay humigit kumulang 75 metro ang taas na may base na 105 metro, at naka-incline na 57 degrees. Nakabalot din ito ng limestone, na nagbibigay dito ng hilaw at magaspang na hitsura, katulad ng mga sinaunang kuta. Ngunit hindi yun ang pinakakapanabik na bagay tungkol sa archaeological site na ito. Ang nakakapanabik dito ay ang istruktura sa ilalim ng lupa na kahawig ng disenyo ng medieval na kaharian, na natuklasan ng mga arkeologo noong 2008. Ang daanan sa ilalim ng lupa ay lubhang nakakaintriga na si Herodotus, ang Griyegong mananalaysay at heograpo, na bumisita sa pyramid noong ika-5 siglo, inilarawan ito bilang isang pambihirang complex na may hindi mabilang na mga silid. Ang mga istruktura sa ilalim ng lupa ng Black Pyramid ay nahahati sa 2 seksyon, isa para sa hari sa silangang kwadrante at ang kanyang mga asawa sa katimugang kwadrante. Parehong may mga pasukan ng 2 seksyon at pinagdugtong ng 2 koridor.
Sa loob ng silid ng hari ay isang pink granite sarcophagus na may dalang serek motif habang ang mga silid ng reyna ay naglalaman ng mga sarcophagus na katulad ng sa hari, ilang piraso ng kanyang mga alahas, tulad ng banga ng pabango ng alabastro, 2 mace head, at 7 kahon ng alabastro na hugis na mga pato ang natagpuan dito. Ang komplikadong daanan ay may ritual na kahalagahan dahil ang mga silid ay inilarawan bilang tahanan ni Osiris, ang pinunong Diyos ng underworld. Ang ilan sa mga daanang ito ay humantong sa seksyon ng hari, na nananatiling halos buo, at may hawak na sarcophagus at canopec jar. Ang labyrinth ay naglalaman ng 12 korte na natatakpan ng mga pintuan na magkaharap sa isa't isa na may 2 uri ng mga silid, isa sa itaas ng lupa at isa sa itaas na hanay ng mga silid. Habang ang itaas na site ay ginalugad, ang mas mababang dibisyon ay nananatiling isang misteryo. Ang mga pagtatangka ay ginawa upang kumatawan sa labyrinth batay sa mga paglalarawan mula sa mga sinaunang teksto, ngunit ang katotohanan ng kung ano ang nasa ibaba ng mga buhangin ng Hoara ay nananatili na mailap. Ang misteryong nakapaligid sa labyrinth ay naging isang mapang-akit na palaisipan, na patuloy na humahamon sa ating pag-unawa sa kasaysayan. Number 13. The Rosetta Stone. Mga 35 milya sa silangan ng Alexandria at noong taong 1979, ilang grupo ng mga sundalo na pinamumunuan ni Pierre-François Bouchard noong kampanya ni Napoleon Bonaparte sa Egypt ang natagpuan at natisod ng mga ito, na ngayon ay tinatawag na Rosetta Stone. Habang hinuhukay nila ang pundasyon ng isang kuta malapit sa Ras Head sa isang rehiyon na tinatawag na ngayon na Rosetta, napansin ng mga ito ang bato na halos 4 na talampakan ng haba at 2.5 talampakan ang lapad, ay isang itim na basalt slab na may nakasulat na sinaunang sulat. Sinasabing ang mga kasulatang ito ay isang kautusang isinulat ng isang konseho ng mga saserdote na nagpapatunay sa karapatan ng isang 13 taong gulang na paraon na nagngangalang Ptolemy V na namamahala sa Ehipto. Kaya't kung ano ang naging kapansin-pansin sa batong ito na kung saan ang nakaukit dito ay hindi lang iisang wika o 2 wika, kundi sa 3 wika. Naglalaman ito ng mga fragment ng mga sipi na nakasulat sa Greek, Egyptian hieroglyphics, at Egyptian Demotic. Sa oras ng pagtuklas nito, tanging ang wikang Griego ang kilala, na ginawang imposibleng gawain ang pag-decipher sa iba pang 2 wika. Ang 2 wikang ito ay nanatiling komplikado hanggang sa napagtanto ng mga siyentipiko na ang inskripsyong Griego ay nakipag-ugnayan sa parehong kahulugan tulad ng iba pang 2 wika. Pinayagan nito ang mga iskolar tulad ni Thomas Young, isang English physicist, at Jean-François Champollion, isang Pranses na iskolar, upang i-crack ang code at i-unlock ang nakatago na sikreto sa likod ng sinaunang Egyptian hieroglyphics at Demotic na mga teksto. Sinasabi ng kasaysayan na ang mga batong ito ay inilagay sa bawat malaking templo sa buong Ehipto. Ngayon, ang Rosetta Stone ay nakalagay sa British Museum na nagdulot ng maraming kontrobersyal, dahil sa paulit-ulit na hiniling ng mga Egyptian na ibalik ang bato sa tinubuang bayan nito sa Egypt. Sinusuportahan na ngayon ng ilang historiador ang pag-aangkin ng mga taga-Ehipto na ibabalik ang Rosetta Stone, at naniniwala ang mga akademyang ito na makakatulong ito sa pagpapanatili ng kasaysayan. Number 12. Secret chamber discovered inside Great Pyramid. Walang alinlangan na ang Great Pyramid ay isang kahangahangang gawa ng sinaunang mundo at isa sa mga pinakapinag-aralan ng mga gusali sa ika-21 siglo. Pagkatapos ng mga taon ng pag-iral, mayroon pa rin itong mga lihim na sekreto. Sa ngayon, totoo na ang koridor na nagbibigay daan sa isang lihim na silid na nakatago sa ilalim nito ay nakumpirma ng isang pangkat ng mga Scan Pyramids Research. Inihayag ng mga mananaliksik na ito ang lagusan ng sinaunang edipisyo na pinaniniwalaan nilang orihinal na lagusan sa Great Pyramid. Ang lihim na daanan na ito ay natagpuan sa pamamagitan ng isang cutting-edge na pamamaraan na tinatawag na Cosmic Ray Muon Radiography Scan at sa pamamagitan ng paggamit ng isang endoscopic camera. Ang resulta ng pag-scan ay nagpakita na ang daanan ay maaaring tumanggap ng ilang tao nang sabay-sabay na ikinagulat ng marami. Sa madaling salita, maaaring kung ang underground ay isang pagpupulong para sa mga pharaoh. Si Christian Gross, isang geophysicist ng Technische Universität München sa Germany, ay may sagot dito. Naniniwala si Gross na kakaiba ang butas sa pyramid, at ang mga katulad na katangian ng istruktura nito,
kung saan ay halos magkatulad ang itaas na bahagi ng libingan ni King Khufu at sa ibang lugar sa Great Pyramid, gayon din sa Meidum Pyramid na matatagpuan 45 milya sa timog ng Cairo. Si Sebastian Procure, isang physicist na naglathala ng mga unang larawan ng sipi na kinunan gamit ang endoscope, ay nakumpirma na ang landas ay walang mga silid, walang bakas ng mga paa o anumang iba pang mga palatandaan ng aktibidad ng tao sa loob nito. Dahil dito, napagpasyahan ng mga mananaliksik na ang silid ay hindi kailanman nagamit o na-access sa loob ng mga dekada hanggang ngayon. Plano nilang ipagpatuloy ang kanilang mga pag-scan sa site, at umaasa na makahanap ng higit pang mga artifact galing sa kalawakan. Number 11. The Golden Mat. Sa libingan ng Saqqara sa sinaunang kabisera ng Egypt ng Memphis, inihayag ng mga arkeologo ang maraming pagtuklas sa site na ito, kabilang ang isang 4,300 taong gulang na mummy na nababalutan ng gintong dahon. Ang mummy na mga labi ng isang lalaking nagngangalang Hakashepes ay natagpuan sa isang selyadong stone sarcophagus sa ilalim ng isang baras na may 33 talampakan. Ito ay ganap na natatakpan ng mga layer ng ginto at ito ang pinakalumang non-royal mummified na individual. Ang mummy ay mayroon ding tunika na sinturon na nakasuot ng isang bandana sa ulo nito, at isang bracelet sa kanyang dibdib. Kung saan ito ay mga sagisag ng mayayamang tao noon, dahil siya ay isang taong may malaking kayamanan at kasaganahan sa buhay. Habang sinubukan ng mga historiador na ibalot ang kanilang isipan sa ginintoang totem na ito, inilarawan ni Francesco Terradriti, isang Egyptologist sa pangunahing universidad ng Enna sa Italia, ang tunika na sinturon na isinusuot ng mga mummies bilang isang sinaunang bagay na ginamit upang mapanatili ang buhay at presensya ng namatay na siyang sumisimbolo sa buhay na walang hanggan. Sinabi ni Ali Abu Dashish, na isang arkeologo na kasama sa paghuhukay at pagsasaliksik, na ang pagtuklas ay nakatulong upang mayugnay ang mga medieval na hari sa mga taong naninirahan sa kanilang paligid. Bukod sa nahukay na taong ginto, natagpuan din ang mga estatwa, amulets, mga kasangkapan, palayok at iba't ibang wall painting ang mga natuklasan pa dito. Natagpuan din ng mga ito kabilang ang mga mummies na pinaniniwalaang mula pa noong ika-5 at ika-6 na dinastiya ng lumang kaharian. Matapos ang paggamit ng absolute dating nito, natuklasan ng mga arkeologo na ang mga bagay na ito ay higit sa 4,500 taong gulang. Number 10. Quest ni Golden Tongued Mummies. Noong Pebrero taong 2021, sa Top Osiris Magna Temple sa Alexandria, natagpuan ng mga arkeologo ang mga hanay ng mga libingan na naglalaman ng mga mummies na may ginintoang dila, at ang mga ito ay may pagtatansya na umiral mula pa sa panahon ng Greco-Roman. Gayun din, noong Disyembre ng taon ding yun, sa archaeological site ng Oxyrhynchus, malapit sa modernong panahong bayan ng Elbanasa, natagpuan ang mga katulad na gawi sa paglilibing ng mga patay na may ginintoang dila. Sa isang kamakailang paghuhukay sa Manufia Governorate sa Egypt, isa pang nakalibing na lalaki na may mga gold foil chips na hugis dila ng tao ang natagpuan. Sa pagkakataong ito ang pagtuklas ay kakaiba. Ang grupo ng mga arkeologo na natagpuan ang mga mummies ay maswerteng natagpuan hindi lamang ang dalawang sarcophagi, kundi may isa pang nananatiling buo at selyado at halos walang sira. Ang una sa dalawang libingan na ito ay naglalaman pa rin ng dalawang katawan ng tao na may kakaibang gintong dila, kasama ang isang malaking limestone sarcophagus. Ang unang libingan ay secured at naglalaman ng ilang kamangha-manghang sinaunang relikya, kabilang ang hindi nagagambala na limestone coffins at golden-tongued mummies. Marami ang naniniwala na ang mga tunay na wika ay malamang na inalis sa panahon ng proseso ng pag-embalsamo ng mga sinaunang embalmer ng Egypt, na nag-akala na ang alahas ay nagbibigay daan sa mga patay na makipag-usap sa Egyptian lord ng underworld na si Osiris. Naniniwala ang mga sinaunang Egyptian na si Osiris ang namuno sa underworld at hinuhusgahan ang mga kaluluwa ng mga espiritu na pumasok dito. Kaya naman naisip nila na ang pagkakaroon ng kakayahang makipag-usap sa Diyos na ito at humingi ng awa ay makakatulong sa mga tao na matagumpay na makapasok sa kabilang buhay. Nagbibigay ito ng pahiwatig sa mga sinaunang paniniwala sa relihiyon habang umaasa ang mga arkeologo na matukoy ang higit pang hindi kapanipaniwala ng mga antigo na kayamanan na nakabaon sa mga batong ito sa mga darating na taon.
Ipinagpatuloy nila ang kanilang mga paghuhukay sa quiz na site na nagpapatuloy ng higit sa 25 taon, para mas maunawaan ng mga ito ang mga hindi pamilyar na artifact at mahahalagang kagamitan. Number 9. The Lost Golden City. Noong taong 1922, isang English archaeologist na nagngangalang Howard Carter ang pumasok sa selyadong burial chamber sa Thebes, Egypt, kung saan natuklasan niya ang golden mummified na sinaunang Egyptian ruler na si Haring Tutankhamun. Noong Setyembre taong 2020, nagsimula ang isang pangkat ng mga arkeologo sa paghuhukay sa West Bank of Luxor, malapit sa Valley of the Kings. Ito ay may layong mga 500 kilometro lamang sa timog ng kabisera ng Cairo. Sa loob ng ilang linggo ng paghuhukay, natuklasan nila ang mga pagkakaayos ng mud bricks na lumilitaw sa lahat ng direksyon at napapalibutan ng isang natatanging zigzag na pader, na nakatayo mga 9 na talampakan ang taas sa mga lugar. Nakilala ito bilang ang nawalang sinaunang lungsod na kilala bilang Atan, o ang nawawalang gintong lungsod. Kahit na ang laki ng lungsod ay hindi pa matukoy, kung saan ang petsa nito ay nagpapatunay at salamat sa hieroglyphics sa iba't ibang mga gamit na natagpuan kasama nito. Halimbawa, ang isang sisidlan na naglalaman ng 2 galon ng pinakuloang karne ay may nakasulat na taon 37, ang panahon ni Amenhotep III, ang pinakamakapangyarihang pharaoh ng Ehipto. Natuklasan din ng mga arkeologo ang mga bagay na ritual kabilang ang mga scarab beetle na amulet, ladrilyo, sisidlan, makulay na palayok, at mud brick na may taglay na royal seal ni Amenhotep. Si Selina Ikram, isang arkeologo na namuno sa American University sa Egyptology Unit ng Cairo, ang nakadiskobre sa nawawalang Golden City bilang ang Egyptian na bersyon ng Pompeii, isang sopistikadong lungsod ng Roma na matatagpuan sa rehiyon ng Campania ng Timog Italia. Ang disenyo ng arkitektura ng site na ito ay nagpapakita kung saan maaaring nanirahan ang mga manggagawa dito, kung saan nakita ang isang panaderya at kusina, mga bagay na may kaugnayan sa paggawa ng metal at salamin, mga gusaling lumalabas na may kaugnayan sa pangangasiwa, at kahit isang sementeryo na puno ng mga nicho na pinutol na bato.